Hindi lang po tao, kundi maging mga alagang hayop tulad ng manok, baka at baboy ay nanganganib ma-heat stroke. Kaya kaakibat na ng tag-init ang dagdag gastos para maalagaan ang mga ito na ang resulta ay taas presyo naman ng ilang karne. Saksi si Von Aquino. Pinaliliguan ng mga baboy na ito sa luwag para maibsan ang nararanasang matinding init. Ang mga baka namang ito mas maaga ng pinasisilong para di masyadong mabilad sa matinding sikat ng araw. Maswerte pa nga ang mga ito kung tutusin dahil ang ilang baka sa San Fernando, La Union, butot balat na. Ang mga kinakain kasing damo natuyot na sa matinding init. Minalas ding nangamatay ang mga alagang maliliit na bangus sa natutuyo na ring palaisdaan. Walang dudang pati mga hayop apektado ng matinding init. Kaya nga ang ilang manukan de aircon pa. Marami namamatay sa heat stroke kung hindi na bibigyan ng tamang ventilation. At saka yung pagbibiyahe nila mula sa farm hanggang sa marketplace or slaughterhouse, prone sila sa na-expose sila sa heat stroke. Ang dagdag gastos para mapanatiling malusog ang mga hayop na ito, ramdam sa bulsa ng mga namamalengke. Sa Commonwealth Market nga, hanggang 10 piso ang iminahal ng karne ng baka at baboy, habang 5 piso kada kilo sa manok. Pero bukod sa taas presyo, dapat din daw mag-ingat sa pagbili ng mga karne. Baka botsa na ang mga yan, ang palatandaan ay kung mapula o maputla na ang karne, malagkit ang balat at masangsang na ang amoy. Ang pagkain kasi nito pwedeng magdulot ng diarrhea, pananakit ng tiyan, lagnat o pagkahawa ng sakit ng hayop. Hindi na natin itong pinapayagang katayin. Mas maraming dugo ang nare-retain doon sa kanilang mga laman. Yun ang kinokos ng pagkabulok mabilis na pagkabulok. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi.